Tigilan na ang pagpapasaya sa lahat. Paano kung isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng pagod, pagkadismaya o kawalan ng kasiyahan ay hindi dahil kulang ang ginagawa mo, kundi dahil sobra-sobra na ang ginagawa mo para sa ibang tao? Pag-isipan mo ito, ilang beses ka nang nagsabi ng oo, kahit ang gusto mo talagang sabihin ay hindi? Ilang beses ka nang sumang-ayon sa isang tao para lamang maiwasan ng alitan? Ilang beses mo nang itinago ang tunay mong nararamdaman dahil natatakot kang husgahan? Para sa maraming tao, ang pangangailangang mapasaya ang iba ay nagiging paraan ng pamumuhay, nagiging napaka-automatiko nito hanggang sa hindi na nila namamalayang ginagawa nila ito, nagiging kung sino man ang gusto ng iba na sila ay maging ngumingiti sila kahit nasasaktan, sumasang-ayon sila kahit hindi sila sang-ayon, nagbibigay sila kahit wala na silang maibigay. At unti-unti, nang hindi nila namamalayan, nawawala ang koneksyon nila sa kanilang tunay na sarili. Ang totoo, imposibleng mapasaya ang lahat. Kaano ka man kabait, may pupuna pa rin sa iyo. Kaano ka man kageneroso, may mag-iisip pa rin na makasarili ka. Kaano ka man magsakripisyo, may makakahanap pa rin ng dahilan para madismaya sa iyo. Maaari mong gugulin ang bawat sandali ng iyong buhay sa paghahanap ng pag-apruba ng iba at hindi pa rin iyon magiging sapat. Dahil walang katapusan ang inaasahan ng mga tao, kapag natugunan mo ang isang inaasahan, may panibago na namang susulpot. Kapag napasaya mo ang isang tao, may iba namang hindi matutuwa. Isa itong karera na walang finish line. At habang tumatakbo ka rito, lalo ka lamang napapagod. Maraming tao ang gumugugol ng maraming taon sa paghahanap ng pagpapatunay mula sa iba. Naghihintay silang sabihan na sila ay sapat na. Sapat na matalino, sapat na matagumpay, sapat na karapat-dapat. Ngunit narito ang katotohanang kalaunan nilang natutuklasan. Pansamantala lamang ang pagpapatunay mula sa ibang tao. Isang papuri lamang ang makapagpapasaya sa iyo ngayon. Ngunit isang kritisismo lamang ang maaaring sumira sa iyong kumpiyansa. Bukas, kapag ang halaga mo sa sarili ay nakadepende sa opinyon ng iba, inilalagay mo ang iyong kaligayahan sa kanilang mga kamay at mapanganib na lugar iyon para manirahan. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay nangyayari kapag tumigil ka sa pagtatanong ng ano kaya ang iisipin nila tungkol sa akin at nagsimula kang magtanong ng ano ang tingin ko sa sarili ko? Dahil sa huli, ikaw ang kailangang mabuhay kasama ng iyong mga desisyon, hindi sila. Palaging may opinyon ang mga tao. Kapag sinunod mo ang iyong mga pangarap, huhusgahan ka nila. Kapag pinili mong maging ligtas, huhusgahan ka pa rin nila. Kapag nagtagumpay ka, huhusgahan ka nila. Kapag nabigo ka, huhusgahan ka pa rin nila. Hinusgahan nila ang mga nangangarap. Hinusgahan nila ang mga makabagong isip. Hinusgahan nila ang mga leader, maging ang mga taong nagbago sa mundo ay hinusgahan din. Kaya kung hindi maiiwasan ang paghusga, bakit mo hahayaang kontrolin nito ang iyong buhay? Bakit mo isasakripisyo ang iyong kaligayahan para sa mga opinyong pabago-bago gaya ng hangin? Isa sa pinakamahirap na aral sa buhay ay ang pagtanggap na hindi ka magugustuhan ng lahat. At ayos lang iyon. Maaari kang maging magalang at hindi pa rin magustuhan. Maaari kang maging tapat at mapintasan pa rin. Maaari kang magkaroon ng mabubuting intensyon at hindi pa rin maintindihan. Kadalasan, ang opinyon ng ibang tao ay refleksyon lamang ng kanilang sariling karanasan, takot, insecurities at inaasahan. Hindi iyon sukatan ng iyong halaga. Hindi mo kailangang maunawaan ka ng lahat. Hindi mo kailangang aprobahan ka ng lahat. Hindi mo kailangang sang-ayunan ng lahat ang landas na pinili mo. Ang mga taong tunay na mahalaga ay igagalang ka dahil sa iyong pagiging totoo. At ang mga taong nagustuhan lamang ang version mong palaging nagsasabing, "Oh,"
ay maaaring hindi maging komportable kapag nagsimula ka ng magtakda ng hangganan. Normal iyon. Madalas na nagiging hindi komportable ang ibang tao kapag ikaw ay lumalago. Lalo na ang mga taong nakinabang sa kawalan mo ng hangganan. Sa unang pagkakataong magsabi ka ng hindi, maaaring mabigla sila. Sa ikalawa, maaaring questionin ka nila. Sa ikatlo, maaaring maggalit sila. Ngunit hindi ibig sabihin noon na mali ang ginagawa mo. Maaaring ibig sabihin lamang nito na sa wakas ay ginagawa mo na ang tama. Dahil ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging malusog. Pinoprotektahan nito ang iyong kapayapaan. Pinoprotektahan nito ang iyong enerhiya. Pinoprotektahan nito ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. Isipin mo ang iyong buhay bilang isang hardin. Kung hahayaan mong basta-basta itong pasukin ng kahit sino, darating ang panahong matatapakan ang mga bulaklak. Mawawala ang kagandahan, masisira ang hardin. Ngunit kapag nagtayo ka ng malusog na hangganan, hindi mo naman sila itinataboy. Pinoprotektahan mo lamang ang mahalaga. Ganoon din sa iyong buhay. Hindi ka makapagbubuhos mula sa isang basyong tasa. Hindi ka maaaring patuloy na magbigay ng hindi nauubos. Hindi mo maaaring unahin palagi ang pangangailangan ng iba habang kinakalimutan ang sarili mo. Maaga o huli, magiging napakataas ng kapalit nito. Ang totoo, maraming people pleaser ang hindi takot na mabigo ang iba, takot silang ma-reject, takot sila sa alitan, takot silang mawalan ng pagmamahal kapag tumigil silang magbigay, tumulong, magsakripisyo at sumang-ayon sa lahat. Ngunit ang tunay na relasyon ay hindi nangangailangan na talikuran mo ang iyong sarili. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nangangailangan na isuko mo ang iyong mga prinsipyo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan na patunayan mo ang iyong halaga araw-araw. Ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay gusto ang tunay na ikaw. Hindi ang pagod na version mo. Hindi ang peking version mo. Hindi ang version mong laging nagsasakripisyo para sa pag-aproba ng iba, kundi ang tunay na ikaw, ang ikaw na may sariling opinyon, may sariling pangarap, may sariling limitasyon, may sariling hangganan, may sariling boses. At ang boses na iyon ay karapat-dapat marinig. May mga pangarap ka para sa isang dahilan. May mga layunin ka para sa isang dahilan. May natatangi kang landas para sa isang dahilan. Ngunit, sa tuwing namumuhay ka ayon sa inaasahan ng ibang tao, mas lumalayo ka sa buhay na para talaga sa iyo. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot dahil balang araw ang pinakamalaking pagsisisi mo ay hindi dahil may mga taong hindi sumang-ayon sa iyong mga desisyon, kundi dahil hindi mo binigyan ang sarili mo ng pahintulot na mabuhay ayon sa gusto mo. Napakaikli ng buhay para gugulin ito sa pagtatanghal para sa ibang tao. Napakahalaga ng buhay para sayangin sa paghahanap ng pag-apruba mula sa mga taong maaaring hindi kailanman masiyahan. Karapat-dapat kang maging malaya, malayang maging ikaw, malayang lumago, malayang magkamali, matuto at magbago, malayang pumili ng sarili mong landas. Kaya simula ngayon, gumawa ka ng desisyon, tigilan mo na ang pagpapaliit sa sarili mo para magkasya sa mga lugar na matagal mo nang nalampasan. Tigilan mo na ang paghingi ng tawad dahil mayroon kang pamantayan. Tigilan mo na ang pagkonsensya sa pagprotekta sa iyong kapayapaan. Tigilan mo na ang paniniwalang ang halaga mo ay nakabatay sa dami ng taong sumasang-ayon sa iyo. Dahil ang tunay mong halaga ay hindi kailanman nakadepende sa kanilang pag-apruba. Nasa loob mo na ito noon pa man. Ang layunin ay hindi ang magustuhan ng lahat. Ang layunin ay igalang ang sarili. Ang layunin ay mamuhay ng may integridad. Ang layunin ay magising tuwing umaga na alam mong tapat ka sa iyong sarili, hindi sa kung ano ang inaasahan ng iba, hindi sa kung ano ang gusto ng lipunan, kundi sa kung sino ka talaga.
At kapag tuluyan mong itinigil ang pagsisikap na mapasaya ang lahat, may kahangahangang mangyayari. Titigil ka ng mamuhay para sa palakpak. Titigil ka ng mamuhay para sa pagpapatunay. Titigil ka ng mamuhay sa takot at magsisimula kang mamuhay ng may kalayaan. Kalayaang magsalita, kalayaang pumili, kalayaang lumago, kalayaang maging ang taong nakatakda kang maging. Kaya tandaan mo ito, hindi ka magugustuhan ng lahat, hindi ka mauunawaan ng lahat, hindi ka susuportahan ng lahat. At ayos lang iyon dahil hindi ka nilikhang mapabilang sa lahat. Nilikhang mapabilang ka sa iyong sarili. Piliin ang pagiging totoo kaysa pag-apruba. Piliin ang kapayapaan kaysa people-pleasing. Piliin ang tapang kaysa takot. At higit sa lahat, piliin mo ang iyong sarili. Bago tayo magtapos, gusto kong tanungin ka, ilang taon pa ang handa mong gugulin sa pagsisikap na mapasaya ang lahat habang unti-unti mong nakakalimutan ang iyong sarili? Ngayong araw, gumawa ka ng isang desisyon. Piliin mong pahalagahan ang iyong kapayapaan. Piliin mong igalang ang iyong mga hangganan. Piliin mong maging totoo sa kung sino ka dahil hindi mo kailangang makuha ang pag-aproba ng lahat para maging mahalaga. Mahalaga ka na. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, i-type sa comments ang pinipili ko ang sarili ko. At kung gusto mo ng mas marami pang motivational at stoic wisdom videos na tutulong sa iyong maging mas matatag, mas may kumpiyansa at mas malaya sa opinyon ng iba, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating uploads. Tandaan, hindi mo kailangang mapasaya ang lahat. Kailangan mo lamang maging tapat sa iyong sarili. Hanggang sa susunod na video, manatiling matatag, manatiling totoo at piliing mabuhay para sa iyong sariling layunin. Maraming salamat sa panonood.